araw mga parikoy, welcome to my YouTube channel again. This is Paring Cole. Cole lang tayo mga parikoy, wala pa kami masyadong ginagawa ulit ngayon. So i-vlog natin yung aming van, kung ano yung mga nakakabit ng mga accessories mga parikoy sa loob. Tingnan natin, papakita namin sa inyo kung ano yung mga nakakabit na mga additional gadget sa van namin mga parikoy. So umpisa natin mga parikoy, tingnan natin mga parikoy. Okay, dito mga parikoy, ito nagkabit kami ng 23 inches na television. Ang brand niya is Xenon. Tapos mga parikoy, siyempre yung power nito 220 ang ginamit ko pa rin power nito, kaya nagkabit ako ng inverter na 500 watts. And then of course, para makapanood tayo ng TV mga parikoy, kinabitan ko rin siya ng TV Plus ng ABS-CBN. And then para doon sa media box natin mga parikoy, kung gusto natin gusto naming manood ng mga movies, ito, mayroon akong kinabit na media box. Ang kapasidad nito mga parikoy is 1 terabyte. So imagine 1 terabyte mga parikoy, ang daming pwedeng i-store dito sa media box na ito. Of course, naglagay rin ako ng selector switch mga parikoy. Ito yung selector switch na sinasabi ko, kasi pwede akong mag-select dito sa mga dalawang media box na kinabit ko, yung TV Plus at saka yung media box na hard disk drive. Okay, so ito naman sa taas mga parikoy, ito yung kanya-kanyang power. Ito yung 12 volts na selector switch. May selector switch din siya para kung bibigyan ko lang ng power, kung alin dito ang ginagamit ko mga parikoy sa dalawang ito, kasi usually ito lang naman ang pinagpipili akong gamit. Okay, tapos parikoy, yung ang mga head unit natin dito mga parikoy, pinalitan ko na rin yung parikoy. Hindi na yan yung kasa na head unit, yung radio niya. Pioneer na yan mga parikoy, touchscreen na rin yan. Naka-DVD na rin yan mga parikoy. Tapos meron din siyang auxiliary para dito sa mga media plus na kinabit ko mga parikoy. Okay, tingnan natin mga parikoy, isa-isa natin. Ito, pag nanood kami ng TV mga parikoy, of course, i-open lang namin itong inverter na to. Ayan. And then ayan, nagka-power na yung aming television. So naka standby power siya. Pindutin natin mga parikoy para magkaroon siya ng total power ng TV. And then switch on natin yung ABS-CBN TV Plus. Ayan mga parikoy. Ayan, naka-CBN TV Plus siya, naka-ABS-CBN TV Plus na siya mga parikoy. At makikita mo rin yan doon parikoy sa head unit. Head unit niya, ayan. Mayroon din siya doon, naka-connection din siya mga parikoy. Since naka-shut off na yung mga parikoy ng ABS-CBN, wala tayong makikita ngayon dyan mga parikoy na palabas. Pero natin, lipat natin sa ibang channel. Ayan. Ito, channel 5 mga parikoy, tingnan natin kung may lumalabas. Oh, lumipad yung ayan mga parikoy, yung TV. At paglipad ng mga Sit-up namin. na yun, baka kahit malanghap nyo o kaya mapunta sa gamit. Kung mangyayari, kahit na tumatakbo kami mga parikoy ng mabilis, yung video nito, yung picture niya, walang pagbabago, ganun pa rin yan mga parikoy. So ito yung kagandahan ng ABS-CBN TV Plus. Digital na kasi ang signal niyan, kaya stable na yung kanyang video ng TV. So stable na siya, hindi katulad nung araw pagka analog, pag tumatakbo ka mga parikoy, pag ang analog signal ang ginagamit nung araw, pag tumatakbo tayo mga parikoy, itong picture dito gumagalaw din, nagwi-wave-wave, o kaya akyat baba, akyat taas. Ngayon, since na digital signal na tayo mga parikoy, kahit tumakbo tayo mga bilis, hindi na yan magbabago. Subok ko na yan mga parikoy, kasi matagal na namin itong in-install. Siguro may mga 3 years ago na ginagamit namin ito.
Ngayon pare ko, kung ayaw naman naming manood ng TV mga pare ko, kaya itong kinabit naming media box, pwede naman namin itong gamitin mga pare ko. So tingnan natin pare ko yung media box ha. Iyon natin. Naka-on siya pare ko. Kailangan standby power pa lang yan. Bigyan natin siya ng i-power up natin siya mga pare ko through his what you call this, remote. Okay. Pina-power up natin mga pare ko. Ngayon para natin makita or makita natin mga pare ko itong media box, tingnan natin, ilipat natin yung selector switch mga pare ko sa media box. Ayan mga pare ko, nasa media box na tayo. Tingnan natin yung media box namin. Sabi ko nga, ito yung isa naka 1 terabyte. Kaya ang dami naka-store dyan. Saka naka hard drive na yan mga pare ko 1 terabyte. Ang pinaka minimum at maximum na hard drive na pwede mong i-install dyan sa media box na mga pare ko hanggang 2 terabyte. Imagine mga pare ko, sa liit lang yan, no? Ang liit lang itong media box na ito. Ang kapasidad dito ay hanggang 2 terabyte. Imagine 2 terabyte, ang dami mo nang ma-store na media para sa ito. Nandito na tayo mga pare ko sa media box. So para natin ma-access mga pare ko yung hard drive, gamit ulit yung ating remote control. Select lang natin itong media library and then okay. Hintayin natin mga pare ko medyo nagbabasa po siya. Ayan, makita mga pare ko meron siyang hard drive, yung HDD. Pwede rin nating ikabit mga pare ko sa internet ito, kaya lang siyempre nandito tayo sa sakyan ayun, iba pang function ito huwag na natin pakialaman yan kasi hindi ko rin masyado kabisadong ibang function yan, dahil importante lang naman dito mga pare ko ma-access lang natin yung kanyang hard drive. Okay, so i-access natin mga pare ko yung kanyang hard drive. Pindutin natin. Okay, yan mga pare ko, nakita mo ang dami kong nilagay na files dyan. Bawat media files na nilagyan ko siya ng new yung folder, file folder. Nilagyan ko siya ng file folder katulad nito, acoustic instrumental. Sige, open natin yung mga pare ko. Open natin mga pare ko. Ayan. Saan ba yun? Ayan mga pare ko, isang nilagay kong file habang nag-drive ka. Pwede mo patugtog yan. Okay, balik tayo mga pare ko doon sa hard drive ulit. Access natin ulit yung kanyang mga file. Meron naman akong nilagay itong mga pare ko, acoustic. So lahat naman dito mga pare ko mga acoustic na MTV mga pare ko. Try natin isang open lang natin, medyo magtagal din yan. Ay mga pare ko habang tumatakbo tayo pare ko, pwede kang manood ng ganyan dito sa loob. Okay, punta tayo mga pare ko sa hard drive ulit. Ayun, yun nga pare ko, ito may example ko na sa inyo. Mayroon din akong kinabit ng mga install dyan ng mga cha-cha mix, comedy, mga comedy bar na mga sikat nating mga mga stand-up comedian. Ito, naka-store din dito sa file na ito. Tapos yung mga concert, yung mga sikat na concert mga pare ko, yung TV na yan, like, so yan, naka-install. May mga dance rin ako mga pare ko mga dance in TV. Sige, try natin yung dance in TV.
habang nasa ano ka, biyahe. So yan Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. okay. So balik ulit tayo dun sa kanyang hard disk. So may mga disco dyan mga pare ko disco remix, disco MTV. Actually flip top mga pare ko, inilagyan ko pa rin yan. Tingnan mo ang flip top natin dyan, meron pa rin yan nilagay ko para sa entertainment mga pare ko dito sa loob. Pag nag-long drive tayo mga pare ko yan, flip top tayo. Ayan ha, mabalik tayo mga pare ko. Sample lang yan. Movies naman mga pare ko, punta tayo dun sa folder ng movies. Saan ba yun? MTV, old disco, yung mga music lang na walang video. Ayan yung movies mga pare ko Ayan, ang dami yan. Nilagyan ko yun, biro mo mga pare ko 78 movies na naka-install dyan. Sampulan natin pare ko, palabasin natin ng browsing dyan. Lumabas ng Crossing na pelikula. Dito na lang tayo sa Haunted House. Pare ko ito sample sa movies na nilagay ko dito sa hard drive. Forward natin. Ayan mga pare ko ayan ang movies mga pare ko So ano yan, 78 movies. Okay na yan mga pare ko balik na tayo dun sa hard drive. Ay, tika. Excuse. Meron naman akong in-store dito mga pare ko na yung mga palabas dati ng GMA channel, yung sa Itbulaga, yung mga episode nila doon sa mga Lola's Playlist na yung mga bata. Ayan. Ayan mga pare ko Dito sa Kalye Serie. Abay, kumusta yung natin sila Lola? Lola? Ay, Banes! Ayan mga pare ko kung gusto mo namang bumalik doon sa TV, kasi right now naka ano yan, di ba? Right now naka media box tayo, naka-store yan mga pare ko matagal siyang kumanta. Yan na. Okay, Marikoy, isa yan sa mga in-store ko dyan sa hard drive. Ito, balik tayo sa iba pang MTV. Dito naman tayo sa disco. Meron ding ito, disco mga pare ko Ayan mga pare ko kung gusto mo namang
i-check yung programa sa TV habang nanonood ka ng media box at pupunta ka dun sa television na sa TV box. Pwede kang mag-select ulit, pare ko, automatic mo lang i-select itong selector switch, lilipat na yan mga pare ko. Ayan mga pare ko, channel 5, diba? Naka-TV tayo. Balik mo na sa mga pare ko, balik yan sa media box, TV box, media box, media box mga pare ko. Dito sa media na to, ito yan na naka-play ngayon. Kung gusto mong lumipat dito sa TV Plus mga pare ko, ipipindutin mo lang itong selector natin. Ayan, nasa television ka na pare ko, lumipat ka na rito sa TV box ng ABS-CBN Plus. Ito yung kaninang hard drive, ito yung may hard drive pare ko. Napakagamit nito pag sa long drive, kasi ito namang TV Plus, pagdating mo sa probinsya, pare ko, yung TV Plus pagdating mo sa nakalabas ka na ng Metro Manila, wala ka na rin makukuha signal kasi may mga maraming area papuntang probinsya na walang digital signal pa. So ang na-experience ko, ang mga digital signal pa lang ay nandito sa pinaka mga cities like Metro Manila, halimbawa sa mga Bulacan, mga ganyan, sa kanilang center mismo proper, Laguna sa proper din. Pero yung along the way papunta ng mga pare ko, wala ka makukuha ang signal kasi hindi pa ata ganun kadaming mga communication tower para dun sa digital signal na na-construct yung mga television companies. So yung mga pare ko, ito yung aming gadget sa loob ng van. So kung magta-travel kami ng malayo, hindi nakakaboring kasi pwede ka manood ng sine, o kaya pag nasa Metro Manila ka man lang, lumabas kayo ng mga katulad namin, lumalabas kami mag-anak. Pag nata-traffic kami, pwede kaming manood ng TV, so hindi kami ma-board sa biyahe. So ayun mga pare ko, ayun ang aming setup dito sa loob ng aming Hi-Ace Toyota Grandia van. Ito yung aming nilagay na mga gadget. At nagdagdag naman ako ng isang box para doon sa base naman ito mga pare ko. Nilagyan ko ito ng box, ayan, para sa base. Kaya pagka gusto nyo malakas ang sound, pwedeng i-activate ko lang din yan dito sa subwoofer niya mga pare ko, sa control. Okay na. Tapos mga pare ko, sa source naman, eto, naglagay kami ng siyempre kailangan natin mag-charge sa ating mga cellphones. So ito yung mga chargers ng cellphones, i-connect mo lang dito ang cable. Kung kailangan mo rin ng 220 mga pare ko na supply, ito 220 mga pare ko na supply, kaya-kaya itong patakbuhin yung laptop. Mga electric pan na maliliit, kaya patakbuhin ito. Kung ano-ano pang mga appliances or gadget na pwedeng supply ng 220 volts, ito yon. So ito 12 volts para sa mga cellphones. Ayun mga pare ko, ito yung aming na-install na gadget. Okay, so yung model nitong aming van mga pare ko, 2007 pa ito. Matagal na namin gamit ito, nakailang balik na ito sa Cebu at paikot-ikot na rin ito sa Samar dahil dun sa project namin sa probinsya ng Samar. At iba pang halos naikot na namin itong buong Luzon, gamit-gamit namin itong van na to. Kung hindi kami nakakita ng mga hotel na pwede namin tuluyan sa gabi, dito na rin kami natutulog. Iyan, dito na lang kami natutulog sa van. Pag naabutan kami ng gabi sa travel namin doon sa malalayo. Pero of course, doon sa safety lagi, usually doon kami sa mga gasoline station na humihinto, nagpapahinga, nagpapalipas ng gabi. Kasi siyempre nakakatakot nung bumiyahe ng magdamag, marami kang kalaban, lasing o kaya yung mga masasamang loob, yun. Kaya kami ay
sa gasoline station nag-stay pagka inabot kami ng gabi, lalo na yung magta-travel kami papuntang Cebu, yung pamilya, kami lang pamilya, saka yung driver ko. Yun. Okay, pare ko, tingnan naman natin yung mga accessories din na kinabit namin sa labas. Meron din kasi kami install dito na accessories na, kasi medyo mahilig na rin tayo ngayon magbike mga pare ko. Pagka pupunta kami ng Cebu, dinadala namin yung aming mga bike. So pakita namin mga pare ko kung paano namin dalhin yung aming bike sa labas. Naka-install, meron kaming bike rack na in-install sa bubong at saka sa likod. Kasi nga mga pare ko, pag nag-travel kami papuntang Cebu, sumasakay kami sa Ruro. Iniisip ko kasi pagka sa Ruro, iniisip namin pagka ang basihan kasi mga pare ko sa bayad ng Ruro, kung mahaba yung sasakyan mo, may mga additional payment ka. Kaya ang iniisip ko, yung aming bike rack sa likod, hindi ko ginagamit yan pag sumasakay kami sa Ruro, kasi nga baka magka-additional payment kami kasi mahaba yung kanyang link, no? Mahaba siya dahil nasa bike rack. Doon namin nilalagay sa taas. Pagdating namin doon sa port, nililipat namin. Pero nasubukan namin din namin nilipat mga pare ko, wala naman palang additional. Yung mga bike rack sa likod, pag sumakay ka ng Ruro, wala na palang additional na charge. So yun nga, okay na palang hindi na namin nilipat kasi nasubukan na namin pare ko. Halika pare ko, halika, tingnan natin sa likod kung yung bike rack namin na nakabit, pakita namin sa inyo. Okay? O yan mga pare ko, yung aming tingnan mo yung aming takbo dyan, 100 plus pa lang, since 207 pa itong unit na ito. Kasi nga ginagamit lang namin ito pare ko pagka long drive lang. At kung marami kaming or buong pamilya mga pare ko, pag meron kaming pag namasyal, ito ginagamit namin. Pare ko, ito yung aming ginabit na bike rack. Apatan ito mga pare ko. Ayan, apatan. Pag yung binuksan mo pare ko, ayan na. Apatan ito mga pare ko. Dito namin nilalagay yung aming bike. Ayan mga pare ko, dito namin nilalagay yung aming bike pagka nag-travel kami o pupunta kami dun sa mga bike trails sa dito sa Metro Manila. Okay, pinakita ko lang sa inyo. Uy, pare, balita. Mukhang malakas yung lubos mo ah. Maraming project. Pare mo pala. Ayan pare ko, kung itatanong niyo pare ko kung saan ko ito nakuha yung bike rack na to, nabili ko ito sa may Green Hills, sa may Life Cycle Bicycle Shop sa may Green Hills. Dito ito nabili pare ko. Tapos ito namang hitch receiver mga pare ko, yung hitch receiver. Ito yung hitch receiver mga pare ko, ito yung hitch receiver. Pinagawa ko naman yan doon mga pare ko sa 2 Industries sa may Makati mga pare ko. Doon ko pinagawa yan kasi wala namang bihira lang atang merong mabiling naka-customize lang para dyan sa high ace. Yan pinaka-customize ko mga pare ko sa may Makati. Okay, ayun mga pare ko, naglagay rin kami ng bike rack sa taas ng bubong ito. Nalagyan namin ng bike rack para sa biyahe namin. Mga 4 din mga pare ko yung kapasinan dyan. Ay, tatlong bike rack. Tatlong bike rack ang pwede kabit dyan. Okay, yun yung mga pare ko yung antina ng ABS-CBN TV Plus. Ayan, mga pare ko yung buo. Okay, thank you. Huwag kalimutan mga pare ko i-subscribe yung aming channel, Pare Cole. Paki-subscribe yung channel, tapos leave kayo ng comments para kung ano yung gusto nyo ipa-video sa atin, pwede natin subukan natin gawin. Mga pare ko, bago tayo magtapos, ang iwanan ko sa inyo, gugma lang adlaw-adlaw, make love everyday, make love not war,
God bless. Life is short. Live and use it to the fullest. Thank you.